my beloved Boss Mike Cervera. Ito mga kababayan, hinukay ko pa. Grabe si Senator Trillanes pala nun. Naghanap ako talaga ng mga video eh. Sabi ko, paano kaya ito? Ano kaya nangyari kasi noon? 2017, 2018, mga kababayan. Hindi man tayo vlogger noon. Nakikinig lang tayo sa mga fake news peddler. Nakikinig tayo kay Mocha, nakikinig tayo kay Mr. Rio na fake news peddler din. At mga iba pa na mga mga pages sa Facebook. Talakayin natin 'tong nahukay natin at i-connecta ninyo sa mga nangyayari ngayon sa pagdinig diyan sa sa Kongreso. So, ang tinuturo mo, contact person si Mr. Kenneth Dong? Opo. Okay. Ngayon, ito si Mr. Kenneth Dong, Ayan. Okay yan. Yung, sino kasama mo dyan, Mr. Kenneth Dong? Yung nasa dulo, wag mo na i-mention yung nasa gitna. Alam nyo naman si Kenneth Dong, di ba? Sino ba si Kenneth Dong, di ba? Inaakusahan din na drug lord. Smuggler. Ay, si Kenneth Dong, Sino? Kenneth Dong, si Pulong. Yung nasa gitna, kung hindi ako nagkakamali, si Cesar. Mga kababayan, ayan sige, tuloy natin. Tuloy mo. Si Mr. Paulo Duterte. Paulo Duterte. Okay, next picture. Ikaw ba yon, Kenneth Dong? At sino yung kasama mo dyan? Yun yung nakaturo. Tama ba? Yung pag-picture? Yes, Your Honor. So, Mr. Kenneth Dong at Mr. Paulo Duterte. Sila ulit. Hindi lang isang okasyon. Hindi lang dalawang okasyon. Hindi lang. Sa lugar kung saan pribadong lugar yung mga picture na yan, mga kababayan. Iba-ibang lugar. Ganito ang ganito dapat dinidiscuss at tinatalakay sa Senado. Kasi ito senador pa si dating Senator Trillanes Kaya ito, bato, makinig ka. Ganito ang pagtatalakay. Ayan, may mga litratong pinapakita na hindi pinaniwalaan ng maraming Pilipino noon dahil binulag sila ng mga Duterte. Di ba? Sige, ito. Pasok. Hindi kayo rito, Itong picture na to na naghaharutan sa kwarto, Alak ka, naghaharutan daw sa kwarto? Alam ko yung mga naghaharutang mga lalaki sa kwarto, mga mga parang si Rocky lang di ba? hindi ito acquaintance. Okay? Yan lang yan. Mary Jane de Vera, mag-like muna kayo. Next, si Mr. Taguba, minention mo, doon sa text message mo, na nung nagka-problema ka, ay pumunta, ito pa pala. Si Kenneth Dong at si Mr. Duterte. Hindi ko na lang Ayan hindi lang si Pulong. Pati si Baste ay kasama ni Kenneth Dong ulit. Mga kababayan magtaka na kayo, bakit ba po mahilig ba talaga ang mga Duterte sa incheck? At bakit laging kasama itong Kenneth Dong na naakusahan na ito ay drug lord, smuggler? Bakit ganon? Di ba? Bakit? Bakit ganon? Di ba? Sige, tuloy. I-include muna si Mr. Baste kasi wala namang lumabas so far. Ngayon, dito pero just to prove na ikaw ay family friend. Okay? Ngayon, ikaw, Mr. Taguba, you pointed to... Ayan na-establish na family friend nila. Sino? Si Kenneth Dong. Establish na yon na family friend nila. Kasama si Baste, kasama si Pulong. Sa iba't ibang mga okasyon, iba't ibang pagkakataon, iba't ibang lugar, mga kababayan.
Hindi yung isang picture lang, tapos picture-picture lang sila sa isang lugar lang. Isang okasyon lang yon. Pero itong pinapakita ni Senator Trillanes, mga kababayan, iba't ibang lugar, iba't ibang pagkakataon, ibig sabihin, iba't ibang okasyon. Okay? Maliwanag yun, ha? Okay, patuloy. Mr. Small Abellera as part of the Davao Group na nung nagkakaproblema ka sa shipment, ni-refer ka ni Jojo Bacod Ah. kay Tita Nani, tapos si Tita Nani ipinakilala yung grupo, si Jack, tapos eventually si Small. Tama ba yung sinasabi ko? Yes, Your Honor. Okay, yes. So ito si O, nabanggit na naman yung Small. Sino nga ba si Small? Sino si Small? Bigyan natin kayo ng konting background lang. Si Small, mga kababayan, ay konsihal sa Davao. Nung panahon na mayor naman, sino? Si Paulo Duterte. Gets nyo? Konekta nyo, yung Small na umaareglo sa Bureau of Custom, mga kababayan, kumakamada para mailabas itong mga kargamento. Ang kumakamada ay yung nagngangalan at merong palayaw na Small. Small. Diba? Small. Oh, yun. Si Small Abellera, wala na ata siya ngayon dito, and si Mr. Paulo Duterte. Next picture. So talagang ano ito, hindi ito basta-basta acquaintance lang, kasi city councilor ito ng Davao at vice mayor naman si Paulo Duterte. Next picture. Sorry. Vice Mayor pala ng Davao. Ang mayor yata nun, si Sara. Si Sara mayor nun. Gets nyo na, mga kababayan, Gets nyo na, Ang mayor nun, si Sara. Kung di ako nagkakamali, tama nyo pag mali ako, Si Sara, vice mayor si Pulong. Councilor naman, sino? Si Small. Ayan, si Small, Okay, next picture. So yan. Okay, yan si Small Abellera. Ngayon, punta tayo, sinasabi mo ang shipper no Eto yan. Isipin ninyo, malapit ba si Small kay Pulong Duterte? Kayo magsabi niyan. Sa dami ng okasyon at parehas sila na naninilbihan sa Davao, Councilor at busy naman si Pulong. Magkakonekta, di ba? May malapit. May pagkakaugnay, di ba, mga kababayan? May pagkakaugnay yan. Sige, tuloy. nung container van is sino? Shipper si... Richard, sino? Yung logistics provider, sino yan? Si yung ano po, Hong Fei. Pero ang Hong Fei. ang nakalagay po sa... Yung Hong Pei. Mga kababayan uli, yung Hong Pei na nai-issue na talagang ang pagmamay-ari niyan ay yung in-check. In-check na involved din sa droga. Mamaya malalaman natin yan. Nakalimutan ko yung pangalan. Kung hindi ako nagkakamali, yung Michael Yang o kaya si Kenneth Dong din. dokumento ata. Pero Hong Fei eventually yan. Di Yes ba? po, Hong Fei po. Si Richard Tan. Richard Tan. Okay? Ito si Richard Tan. Richard Chen. Ikaw ba yan na nasa Malacanang? 我是参加那个商总宣誓就职，去我们下面拍照。 Kita nyo, mga kababayan, Chinese na naman. Chong-chong, song-song, yung nangangako ako doon. Nanumpa daw siya doon. Yan yung pagkakaintindi ko, Nanumpa ako doon. Kay dating Pangulong Duterte, nanumpa ako doon na magiging tapat ako na partner niya, di umano siya droga. 张总，宣誓就职。 Your Honor, outtaking daw po nila sa association nun. Ha? Di ba may association sila? Nanumpa sila? Sige, tuloy. Anong association yan? Mga kababayan, ano kayang association yun? Di ba? Sige, tuloy. Taking po, sir. Okay. Pero
ikaw pa rin yung na-identify na eventually na shipper nitong 6.4 billion pesos na drug shipment na nandiyan ka sa Malacanang. Okay, next. Oh, nasa Malacanang 'yon. Ha? Oh. Sino? Si Tan. Nasa Malacanang, mga kababayan. Pakita nyo, i-connecta nyo. Bakit itong mga ito na mga naaakusahan ng mga drug lord nasa Malacanang? Punta tayo dito doon sa privilege speech ni Senator Lacson, na-mention niya yung Davao Group na big players. Ayan na yung Davao Group na big players na di umano itong mga Davao Group, mga kababayan, ha? Ito yung mga kumakamada ng mga malalaking kontrata at proyekto nung panahon ni Digong. Oh, di ba? Na nagpapasok. Okay? Sige, next. Dito sa Davao Group, na-mention niya itong si Mr. Charlie Tan. Okay, Charlie Tan. Ngayon, dito sa testimony, let me just introduce Mr. Charlie Tan. Dito sa testimony ni Mr. Las Cañas dito sa Senado, ito yung kanyang statement from the transcript, and I quote, noong delay na ito ng husto, meron siyang gisabi sa akin na 100% siya binalahan ni Charlie Tan ng illegal drugs, particularly shabu, ang aking van. Ito ang sinasabi, ang kausap niya rito ni Mr. Las Cañas ay si Mr. Paulo Duterte. So pinapa-escortan niya. So pagdating ng van sa Davao, escortan mo ang van, ipa-deliver natin doon sa isang barangay, sa kanyang barangay na Catalunan Grande, at pag-open ito, kung may laman, huliin mo si Charlie Tan. Alak ka! Oy, ayan na! Ito na si Pulong! Mga kababayan, huwag kayong mainis sa itsura ni Pulong dito, ha? So nag-agree si Mr. Las Cañas. Ngayon, pero nung sinundan namin ang van, bago ako makarating sa basketball court sa Catalunan Grande, tumawag si Vice Mayor Pulong. Ang sabi niya sa akin, arbor ko na lang bro, ako na lang bahala kay Charlie. Alak ka! So parang balak pa yata no? Balak pang onsehin si Charlie Tan. Ni Pulong, kita nyo? Siguro nagkasundo Nagkasundo, mga kababayan, siguro, hindi pwede yan, ganito, ganyan. Dapat Koreano ako dyan. Ano yung Koreano, Boss Mike? Magkano Korean? Ganon, di ba? Di ba? Okay, so that is Charlie Tan. Ngayon, dito sa text message mo nung the day after nung na-discuss dito si Mr. Charlie Tan. Ayan may text message pa, may combo pa, mga kababayan, no? Sana man lang may ganyan si Jonathan Morales at saka si Cathy Binag, yung mga ganyan ba? Lumabas sa text message ni Tita Nani sa'yo. Nakalagay dito, March 7, good morning Mark. Let's meet from the Blue Bay at UCC, but let's go to a place in the area that's at least less people. FYI, all special of the Teves brothers this week will... Narinig nyo na naman. Teves. Teves. Diba? Teves. Ano nangyari, mga kababayan? Hindi ba't naakusahan din si Teves na na drug lord din? Sangkot din sa droga yung Teves? Na pinagtatanggol ng mga Jacolero brothers? Diba? Pinagtatanggol ng mga Jacolero brothers yan. Sama nyo na yung mga asungot na laging talunan. Diba? Not enjoy any privilege in cut off na
na cut off na Charlie Tan and Henry Tan. Ah. So, lumalabas. Magkaiba yun ha. Charlie Tan, Henry Tan, magkaiba yun ha. Charlie Tan, Henry Tan, Michael Yang, ha? At saka si ano ba yun? Si Dong, ano ba yun? Basta si Dong. Na itong nagiging nababalidate yung privilege speech ni Senator Lacson. Ngayon, sino ba itong Charlie Tan? Sige, pakita natin. Ito si Charlie Tan. Okay? O, ayan na. Ayan na si Charlie Tan. Kasama uli ni Paulo. Ni Pulong. Ni Pulong. Si Kendong. Yun, si Kendong. Kenneth Dong. Di ba si Kenneth Dong ay Chang? Kenneth Dong, Charlie Tan. Naku. Ito na naman, si Charlie Tan na naman uli. Charlie Tan and Mr. Paulo Duterte. Sige. Ayan na, si Paulo Duterte. Tatawa-tawa ka nga ni... Sige, pasok. Tawa-tawa, kita nyo. Yan. Hindi na siguro incidental yan kasi magkatabi na talaga sa eroplano. Sige. Uy, nagbiyahe sila. I believe... Iba na naman okasyon yan, ha? Eroplano na. Bumiyahe sila. Gets nyo? Di ba? Bumiyahe sila. Ibang pagkakataon na naman yan. Sa China yan or something. Charlie Tan and Paulo Duterte. So malalim ang samahan dito. Sige, next photo. Yan na. Ayan. So yan, mga hotel rooms na yan. Alak ka, mga hotel na yan. Grabe no, mga kababayan, Don't know, pina-find out pa namin yung mga other Chinese nationals na nandoon. Yan, sige, next. Then ito. Ayan na. Ang dami, puro inchik yung kasama, mga kababayan, Puro inchik. Anong meron, Digong? Ha? Anong meron? Talaga malakas ito. Ando doon, sa Office of the President. Na ito, ano na ito, as early as 2012, 2013, a suspected drug lord na itong si Charlie Tan. Suspected drug lord na. 2012, 2013. Thank you naman, Charms. Ginawa mong 3. Kita mo, mga kababayan? 2012, 2013, suspected drug lord na. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung tama yung iniisip ko, si Digong, i-connecta nyo tulad din ng mga sinasabi ng mga dating mga DDS vlogger. Si Digong, pag big time drug lord ka, safety ka. Okay? Smuggler at drug lord, and yet, diretso talaga, hindi lang kay Vice Mayor Paulo Duterte, kundi sa kanyang tatay. Alaka, sabit si Digong. Maging sa kanyang tatay, mga kababayan, ando doon, may seal pa ng Pangulo ng Pilipinas. Grabe. Mga kababayan, biruin mo, binangga ito lahat, binangga ito lahat ni Senator Trillanes. Na ano nangyari dito? Sinampamban nila ng kaso si Trillanes? Wala. Kasi kung nakulong sana yan. Ay, di ba? Nung panahon na yan, ginigipit si Trillanes. Naalala nyo ba yon? For formality lang lahat. Tama yun, Arnold Lopez. Natandaan nyo ba na ginigipit si Trillanes? Kaya nga, ang pinag-uusapan ay, sabi ni Mr. Las Cañas, ang mukhang naglalabanan dito yung mga magkakakompetensya. Yan. Naglalabanan na sipsipan yung mga magkakakompetensya. Parang yung napanood ko na naman Di ba? Pinanood nyo na ba si El? Si El Chups? Si El Chops?
Ganyan na ganyan, yung mga big time drug lord, kukompetensya. Sipsipan dito, sipsipan doon. Nako, palakasan ng datingan eh. Diba? Parang vloggers nila. Sige tuloy. So, nakita natin yung mga key players dito sa shipment na ito, lahat may link kay Vice Mayor Paulo Duterte. Okay, Lahat may link kanino? Kay Pulong, kay Paulo Duterte, mga kababayan. Ngayon, minsan pag-isip-isip tayo, mag-isip-isip tayo mga kababayan. Bakit nga ba? Bakit nga ba laging nakadikit itong mga inaakusahan na mga drug lord, smuggler, mga kriminal, na mga incheck? Bakit? Anong meron kay Pulong? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.